mga kabataan, ng mga kaibigan, ng mga nanonood, ang taong bihag ng droga, bihag pa rin ng sarili niyang kasiraan. Kaya lagi nating tandaan, umiwas tayo sa mga ipinagbabawal na gamot, at kung may nakikita kayo at may nalalaman kayo na nagpapakalat ng mga illegal na droga sa inyong komunidad, i-report ninyo sa ating mga kapulisan or pwede nyo akong i-PM at asahan ninyo na itatago natin ang inyong pagkakakilanlan para masugpo ang mga illegal na droga at makatulong kayo sa ating gobyerno. Sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis. Kailangan ang pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Nararamdaman ng mga tao na safe ng kapaligiran kahit saan Metro Manila, kahit saan magpunta, okay naman. Okay ang palakad ng mga gobyerno natin, mga kapulisan, ayos naman. Mas maganda-ganda naman maraming kapulisan. Nakikita naman natin yung mga pulis dito. Responsive naman sila, active naman sila na nag-aayos ng mga traffic natin dito sa lugar na to. Nito lamang August 26, 2025, bandang 9:18 ng umaga, isang tawag sa 911 ang natanggap ng Substation 5 ng Pasig City Police Station ukol sa umano'y pagkakaroon ng illegal drug activity sa Volante 1, Barangay Pinagbuhatan, lungsod ng Pasig City. Agad na ipinaabot ng Tactical Operations Center ang impormasyon sa mga operatiba ng Substation 5 na mabilis na nagkasa ng operasyon. Pagdating sa nasabing lugar, naabutan ng mga pulis ang dalawang individual na aktuhang nagre-repack ng hinihinalang shabu. Kinilala ang mga sospek sa mga alias na JR at Raymond, kapwa 20 years old at residente ng Pasig City. Sa ginawang paghahalughog, nakumpiska mula sa kanila ang 6 na heat seal transparent plastic sachet na may puting malakristal na sangkap na hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 27 grams at halagang 183,600 pesos. Agad na inaresto ang mga sospek sa aktuhang paglabag. Ang mga ebidensya ay maayos na minarkahan at inimbentaryo sa presensya ng isang barangay official at kinatawan ng media. Ayon sa tinakdang protokol, dinala ang mga sospek at mga ebidensya sa EPD Forensic Unit sa Barangay Mauway, lungsod ng Mandaluyong para sa isasagawang laboratory examination at confirmatory testing. Maraming salamat po. Hindi po magiging matagumpay itong kampanya ng kapulisan ito kasama po ang barangay kung hindi po nakikinig sa ating mga mamamayan. Malaking bagay po yung pagtulungan sa barangay, doon sa mga lugar na gusto natin maayos, papabuti yung katahimikan ng ating lugar. Ganun din po, nagpapasalamat po ako sa Pasig PNP na matagumpay na naisagawa yung operation para mahuli yung suspect. Nito lamang August 25, 2025, bandang 4:20 ng hapon, naaresto ang isang lalaki na sangkot sa kaso ng pagnanakaw sa Marikina City. Ayon sa inisyal na investigasyon, August 24, 2025, bandang 8:45 ng gabi, pinasok ng sospek ang isang establishmento sa Barangay Marikina Heights sa pamamagitan ng pagbutas sa bubong at kisame ng naturang gusali. Nakuha nito ang cash na 22,800 pesos, isang Dell Latitude laptop na may halaga ng 40,000 pesos, 3 company cellphones, isang Samsung A55 na nagkakahalaga ng 22,800 pesos, Samsung A05 na nagkakahalaga ng 12,597 pesos, Samsung A13 na may halagang 10,000 pesos at isang minivan na may halagang 800 pesos. Isang concerned citizen ang nag-report sa mga pulis tungkol sa naturang pagnanakaw at sa loob lamang ng 5 minuto ay agarang nakarating ang kapulisan at mga barangay tanod sa pinangyarihan ng insidente. Sa tulong ng backtracking ng CCTV footage ay nalaman ang pagkakakilanlan ng suspect na si alias Junel at natunton ang tirahan nito na nagbunga ng kanyang pagkakaaresto.
ang Samsung A13 na nagkakahalaga ng 10,000 pesos ay ang tanging na-recover mula sa suspect, habang hindi pa nahahanap ang ibang mga ninakaw na gamit. Si alias Junel ay naharap ngayon sa kasong robbery with force upon things at kasalukuyang nasa custodial facility ng Marikina City Police Station. Mabilis action naman po yung ginawa ng ating kasi yung nag-report yung tawag sa barangay, pagbalik ng tao ko galing sa barangay, may-assistant na po agad ng barangay pension. Then, pagdating po sa sinaktakay, yung pina-check ng CCTV para kung makakilala niya yung suspect. Kaya po, natakit sinagad siya kasi nakilala ko niya which is ginagawa niya. Tigil po sa ating kapulisan na ginagawa ko niya. Lamang August 26, 2025, bandang 9:18 ng umaga, isang tawag sa 911 ang natanggap ng Substation 5 ng Pasig City Police Station ukol sa umano'y pagkakaroon ng illegal drug activity sa Volante 1, Barangay Pinagbuhatan, lungsod ng Pasig City. Agad na ipinaabot ng Tactical Operations Center ang impormasyon sa mga operatiba ng Substation 5 na mabilis na nagkasa ng operasyon. Pagdating sa nasabing lugar, naabutan ng mga pulis ang dalawang individual na aktuhang nagre-repack ng hinihinalang shabu. Kinilala ang mga sospek sa mga alias na JR at Raymond, kapwa 20 years old at residente ng Pasig City. Sa ginawang paghahalughog, nakumpiska mula sa kanila ang 6 na heat-sealed transparent plastic sachet na may puting malakristal na sangkap na hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 27 grams at halagang 183,600 pesos. Agad na inaresto ang mga sospek sa aktuhang paglabag. Ang mga ebidensya ay maayos na minarkahan at inimbentaryo sa presensya ng isang barangay official at kinatawan ng media. Ayon sa tinakdang protocol, dinala ang mga sospek at mga ebidensya sa EPD Forensic Unit sa Barangay Mauway, lungsod ng Mandaluyong para sa isasagawang laboratory examination at confirmatory testing. Ano namang matagumpay na pagsugpo ng kriminalidad ang nakamit ng Team Pamamarisan sa tulong na mabilis na pag-report ng ating mamamayan. Nito lamang August 28, 2025, bandang alas 8:45 ng gabi, nasa kote ng mga tauhan ng Pasig City Police Station ang dalawang lalaking sospek na kinilalang sina alias Axel at alias John sa Barangay Manggahan, Pasig City dahil sa paggamit at pagmamay-ari ng ilegal na droga. Batay sa inisyal na investigasyon, isang concerned citizen ang nag-report ng nagaganap na pot session sa isang bahay sa Magsaysay Street, Barangay Manggahan, at sa loob lamang ng 5 minuto ay agad na respondihan ng mga operatiba at naabutan ang dalawang sospek na aktwal na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng nasabing bahay. Ang mga sospek ay parehas residente ng nasabing lugar at napag-alaman din na si alias Axel ay kabilang sa listahan ng high-value individual sa Silangang Metro Manila. Nasamsam sa mga sospek ang mga sumusunod: 2 pakete ng shabu na may halagang 6,800 pesos, isang plastic sachet na may residue ng hinihinalang shabu, 2 aluminum foil na mayroon ding residue ng hinihinalang iligal na droga, at 2 lighter na ginamit sa kanilang pot session. Ang mga suspect ay kasalukuyang nasa custodial facility ng Pasig City Police Station at haharap sa paglabag sa Section 13 at 14, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Salamat sa Pasig Police Station sa pumuno ni Police Colonel Hendrix Magaldan at sa Substation 8 Commander Police Captain Mario Colodina sa mabilis na pag-responde sa ating mga suspect na mga drug addict at pagsugpo sa mga kriminal dito sa Manggahan. At sa higit sa lahat, sa pag-responde sa 5 minutes responde ay na ipapasabad nila ito sa madaling panahon at araw-araw pag may tumawag sa kanila.
Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa manggaangan na masugpo ang drive at mga krimen at mabawasan ito. Nito lamang August 25, 2025, dakong alas 4 ng madaling araw, naaresto ang dalawang lalaki na sangkot sa kaso ng carnapping sa San Juan City. Ayon sa inisyal na investigasyon, habang nagpapatrolya ang mga barangay Bantay Bayan sa kahabaan ng Eframon Street, Barangay Salapan, San Juan City, ay napansin nila ang dalawang kahina-hinalang lalaking nagtatangkang paandarin ang isang pulang NWOW e-bike na nagkakalaga ng 72,000 pesos gamit ang screwdriver. Nang lapitan ng mga Bantay Bayan, ay agad humarurot ang isang sospek sakay ng ninakaw na pulang NWOW e-bike, habang isang sospek ay pinaandar ang isa pang itim na e-bike palayo sa mga humahabol sa kanila. Agaran namang tumawag ang mga Bantay Bayan sa kapulisan at sa loob lamang ng 5 minuto ay dumating ang kapulisan na nagpapatrolya naman ng mga panahong iyon at tumulong sa pagtugi sa mga karnapper na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga ito. Kinilala ang mga sospek na sina alias Ace at alias Tom, kapwang walang trabaho at parehong taga Maynila. Nakuha sa kanila ang tinangay na pulang NWOW e-bike. Nais ko po magpasalamat sa PCP5 sa agarang aksyon sa pag-responde ng mga kapulisan natin sa pagnanakaw sa may Eframon Street, Barangay Salapan. At yun lamang po, maraming salamat. Ang mga sospek ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 at kasalukuyang nasa custodial facility ng San Juan City Police Station. Nito lamang ika-23 ng Agosto, taong kasalukuyan, dakong alas 3 ng madaling araw sa Lake Street, Barangay Salapan, San Juan City. Isang pagnanakaw ang madaling narespondehan ng mga kapulisan ng San Juan City, katuwang ang mga barangay tanod sa nasabing barangay na nagresulta sa pagkakaaresto ng sospek na kinilalang si alias Bokbok, 28 anyos at residente ng Tondo, Manila. Ayon sa investigasyon, habang natutulog ang biktima, nagising ito sa ingay na parang may nagbubukas ng roll-up na pinto na nanggagaling sa kanilang garahe. Napatayo ang biktima at dagling bumaba upang tingnan ang pinanggalingan ng ingay. At dito na nakita at naabutan ng biktima ang sospek habang ninanakaw at tangay-tangay na ang isang gulong ng kanyang sasakyan. Subalit, mabilis tumakas ang sospek gamit ang motorsiklo nito, bit-bit ang gulong. Madali namang humingi ng tulong ang biktima sa mga barangay tanod ng Barangay Salapan na silang nag-report sa mga kapulisan ng San Juan City Police Station, Sector 5, na kasalukuyang nagpapatrolya sa nasabing lugar. Matapos matanggap ng nasabing himpilan ang nasabing insidente, ay wala na silang pinalagpas pa at sa loob lamang ng 5 minuto ay agad na nakapagresponde ang mga kapulisan at na-corner nila ang sospek. Matapos basahan ng kanyang karapatan ang sospek, ay pansamantala itong dinala sa San Juan City Police Station, Custodial Facility, para sa kaukulang disposisyon. At ito ay maharap sa violation of Article 308 of the Revised Penal Code o TEP. Nais ko lang magpasalamat doon sa mabilis na aksyon ng mga kapulisan natin sa San Juan upang mahuli ka agad-agad yung magnanakaw doon sa gulong ng aming sasakyan sa simbahan. Kaya malaki ang aking pasasalamat sa mabilis na aksyon ng ating mga kapulisan sa pagtugon sa ganitong klaseng mga problema sa ating kapaligiran. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong kabutihan at pagsilbi sa ating bayan. Ito lamang ika-28 ng Agosto, taong kasalukuyan, sa isang klinik sa Rizal Street, Concepcion 1, Marikina City. Isang insidente ng pagnanakaw ang itinawag sa Marikina City Police Station. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Sector 6 ng nasabing himpilan at sa loob lamang ng 5 minuto ay nakarating sa lugar ng pinangyarihan ang mga kapulisan. Ito ay nagresulta sa pagkakaaresto ng sospek na kinilalang si alias Lani na pinagkakatiwalaan ng biktima. Ayon sa investigasyon, nagbayad umano ang isang kliyente ng klinik at itinuro ng sekretary ng opisina ang sospek na si alias Lani na siyang tumanggap ng envelope na may lamang pera na nagkakahalaga ng 41,815 pesos na bayad ng kliyente nila. Ngunit hindi nito niremit ang nasabing pera sa may-ari. Nang tanungin ng may-ari ang sospek kung nasaan ang bayad ng kliyente nila, ay inamin nitong nagamit nito ang pera sa isang online investment at 9,000 pesos na lang ang ibinalik ng sospek sa may-ari.
nasa 32,815 pesos ang hindi na ibalik na pera ng sospek. Matapos basahan ng kanyang karapatan, ang sospek ay pansamantala itong nakadetain sa custodial facility ng Marikina City Police Station at nahaharap sa reklamong theft. Efficient po ng police system. Presence po sa Marikina kasi tawag ko pa lang earlier, ang sabi ni Mr. dumating na agad po sila sa mga police na kailangan po. We were relying on the representations and certifications of your team. And then I asked you, sino ba yung team na yun? And you mentioned the names of these persons who did the signing. Tama ba yun? RJ Dumasio po. Sa mga kagaya ni Diskaya na ng kaban ng bayan. Good morning po sir from Police News Network sir. Sir, ano po ang sitwasyon simula kanina hanggang ngayon? Nagkaroon pa ng hindi unawaan sa pagitan ng pulis at saka ng mga nakilos protesta sir? Yes, good morning. So, since from the start hanggang sa natapos yung kanilang mga demonstration, it went smooth and peaceful. Sir, karagdagan pa sir, meron ba kayong mapapayo sa ating mga kababayan na nakikilos protesta para sa ay humupa yung tension at hindi na magkaroon pa ng pang-aabot sa pagitan ng pulis at ng mga nakikilos protesta? Let us maintain, of course, our maximum tolerance. Nakikita naman po natin na itong issue na to ay being already tried, heard by our Senate and our Congress. At wag na po nating dagdagan yung mga possible na situations na pwedeng mag-escalate. Sa ngayon, pinapanatili ng ating kapulisan ng kapayapaan sa lugar na ito, sa Pasig City, kung saan nagkakaroon ng malayang pagpapahayag ang ating mga kababayan. Dagdag pa nito ay pinapayuhan natin ng ating mga mamamayan na maging kalmado sa pagpapahayag ng kanilang mga saloon. Mula po dito sa Pasig City at syempre kasama si Patrolman Bongo. Kami po ang inyong Police News Network correspondent. Ako po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, Patrolman Bongo. At kami ang alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento. Pero bihira po kasi talagang halos everyday po and weekends magkasama kami. Sabi sa Santiago chapter 4, verse 6, ngunit higit na malaki ang biyayang ibinibigay niya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nagpapakita ng kagandahang loob sa mga mapagpakumbaba. Maikling pagninilay, ang Diyos ay ayaw sa puso na puno ng pagmamataas, dahil ito'y humahadlang sa ating pagkilala sa Kanya. Ngunit kapag tayo'y nagpakumbaba, umaamin ng ating kahinaan, at umaasa sa Kanyang tulong, doon dumadaloy ang masaganang biyaya ng Diyos. Hindi nyo kasalanan, pinilit lang sa'yo. Yes, ano yung papalit kung hindi kayo papayag doon sa... O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay
damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan. Ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at kanilang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila. Santos. Actually, ako po ang kumakontak sa kanya. Kayo ang kumakontak kay Sally. Ano kayo nag-uusap? Nagpapalo ako ng collection. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan. Ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at kanilang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila. Tanong kaya ba natin, kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at kanilang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat katotohanan. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan. Ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at
sabihin, murahin sila o sisihin. Ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat kasalanan. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito, para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba.